Bilang panimula po ng ating pananampalataya, ipabasa mo lang sa bayan ng salita ng matatagpuan sa unang Pedro, chapter 1, verse 30. Kaya, inyutin niyo ang inyong mga isipan para sa laban ng mundo. Maging malinawang kayo at lubos ng masa sa pagpapalang tapang ninyo kapag maliligtas sa Jesus. Amen. Good morning po! Good morning! Pwede po magpagiging ninyo ng good morning din yung mga katabi ninyo. Isang magandang umaga sa inyo. Ayan. Tunay nga na good ang morning. Good na good din ba ang morning yung ganito kalamig? Yes! Naligo ba? Yes! Kahit na ang lamig, maliligo pa rin. Ganun din, ano? At hindi matitinag ng lamig na ito ang init ng pagpupuri na ibibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Kaya naman yung sandali na ito, no, inalalapat na ibigay natin sa ating Diyos ang mainit na pagsamba para naman maging balanse yung lamig. No? So, bago tayo umawit, magalay ng ating papuri sa ating Panginoon ay salito muna tayo na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba, Panginoon, dinadakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil narito kami muli sa iyong harapan, Panginoon, at sama-samang aawit, Panginoon, mag-aalay ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na makarating sa iyong trono, Panginoon, ang natatanging pagsamba, Panginoon, ang mga awit na nilikha para lamang sa iyo, Panginoon, at lahat ng aming lakas, Panginoon, ay bibigay namin sa iyo, Panginoon. 100% at higit pa, Panginoon, ang nais namin i-alay sa iyo, Panginoon, at nais namin ikaw din ay matagpuan at maramdaman namin, Panginoon, ang lahat ng aming pagsamba, aming awitan, Panginoon, pagtaas ng kamay at ang aming pagpalakpak ay tanging sa iyo lamang at sa iyo namin i-aalay, Panginoon. Ang lahat nito i-aalay namin sa iyo sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sama-sama tayo umamit sa ating Diyos.
dakila magtuloy. Patuloy tayo umawit sa ating Diyos. Hindi mapipigil ang pagsabat sa'yo. Jesus, dakila magtuloy. Sabay-sabay tayo umawit. Hindi mapipigil ang pagsabat sa'yo. Jesus, dakila magtuloy. Hindi mapipigil ang pagsabat sa'yo, Diyos.
Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Parang gusto pa kayo. Sino dito nagagahan? Kaya ulit ito, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba sandali na? Pwede ba tayo? Tapos po tayo ng isang partner na hindi po ba nakaka-partner? Kaya wala po tayo sa akin. At nga sabihin na tayo, hindi tayo lang ito. Okay, sa mga isang manilis na okay sa partner. Ito po sa sabihin nyo sa kapartner nyo kung kayo, sige, kahit mo katabi nila lang, kahit mo katabi nila lang, sige. Ito na sabihin nyo, mula ngayon, sabi mo sa akin, pipiliin ko na mahalin ka. Pipiliin ko na unawain ka. Pipiliin ko na ipanalangin ka araw-araw. Amen? Sana dito na sinabi yan, not only say the word, but with meron tinatawag na wisdom. So ngayon po bagay, nais ko lang pong balikan yung mga ilang talata sa Bible na kung saan madalang na rin po narinig. Na may kinalaman po ito sa magiging isang kung sino ka talaga sa harap ng Diyos at ng ating hari. Pero anyway, bago po ay ang pamilya po namin ay buong puso ng pagpasalamat dahil po kay Ate Belda dahil nakita po namin ang yung pagpunta nung sa Patay. Birthday ko na yata no? Nang pumunta kayo, no? Nandun lahat yung marami sa inyong nakarating tayo. Parang isang congregation yung nandoon yung nakaraan. Salamat po, nagpapasalamat po ang buong Santos yung pamilya na ating kapatid. Kaya hindi po ako dahil sa meron pa sinuno dito, ang Friday, nasa-press. But anyway, thank you so much po. Alam ko po, ninyong pagmamahal ay talagang grabe, masigit pa sa dati. Diba? Ang grabe din kayong pagmamahal. Salamat po sa lahat. Salamat po sa Diyos po, papuli. Anyway po, gusto kong talakayin ng isang saysay sa Bible, ng kwento ng isang Bible. At alam na alam mo po ito, kung ito yung makikita ko natin ay marasa po natin sa Mateo 8, 5-13. Kung alam niyo po yung kwento na yan, ito yung isang lalaki na may kinalaman sa tinatawag na hindi po siya Kristiyano, hindi po siya Hudyo, at hindi rin siya tinatawag natin na sinasabi natin at ano natin malangin, pero bakit sinabi niya sa mundo na great faith? Kaya alam niya siguro si Rian, di ba? Sa Mateo 8:5, ito po ay meron tinatawag na isang Romano, isang centurion. Kung sinabi natin centurion, hindi centurion. Ang centurion ay may hawak ng 100 kawal. Ibig sabihin ng centurion. At siya po isang opisyal ng Romano na kung saan ay may hawak ng 100 kawal na pumuno siya. Pero and yet, sinabihan siya ng Lord na great faith. Ngayon, dito, sa inyo ng palagay, magkasabela ba kayo? Meron kayong great faith. Faith. Ayaw ninyo? Ha? May faith problem. Sino dito may faith problem? Ha? Alam po, marami dito. Ayan. So, pero kayo umaga kung natin ay sin at hindi na ang centurion ang masabihan ng great faith. Amen? Gusto kong ma-experience natin lahat na, wow! May great faith ang mga taga-Word of God. Amen? Amen! Wala naman dating. Ay, kung naman dating, di ba? So, ngayon po mga guys, sa Roma 8, masahin po yan, kung meron po kayo yan, na kung saan ay isang lalakang centurion, na umpisa na lumapit kay Jesus, o pagod ka po, lumapit siya kay Jesus, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang alipin. Pero sumabi niya siya, pumunta ako ka, hindi, ilawat kayo ito, tepon na. Sabihin mo lamang, at gagaling ng aking alipin. No. Kung sinabi ito, at ako man na isang may authority, pero dahil sinabi mo, susunod ako. Ganun kami ginawa niya. Kaya may hawak man ako, pero kung ano sabi ko, pumunta ka doon, pumunta ka dito, pumunta siya doon. Kaya kung ano, kumbaga, parang Jesus, ano magsabihin mo, gagawin ko. At pagkana doon, ang sabi, pinagaling ang batang may sakit. So, ngayon po yung kwento. Now, gusto ko malaman natin mga ito,
Sino dito ay magsasabing, yan, pinatay na. Parang dito ako. Iba yung ano niya. Iba sa laksa. Okay lang, sige, iba eh. Una, yan, pinatay sa Tagalog ha. Lagyan na po yung aking ano. Iba sa laksa. Iba yung ano niya, no? PPT. So, ayan. Hindi lahat na nagsasalita ay may authority. Tama po ba? Yes. Hindi lahat na nagsasalita ay may authority. Meron malakas ang boses, pero wala namang dating. Meron malakas ang boses, pero wala namang authority. Tama po ba? So now, dito ba, nakatali natin ay meron walang boses, pero may authority. May mga siyempre boses, hindi maingay yung buwanga. Pero, magpapagin lang ay authority na. Magsalita lang ay napapagana na. Di ba? Kahit hindi siya malakas magsalita. So now, dito po usapan natin, sa kingdom of God, authority ay hindi galing sa lahat ng boses, kundi galing sa submission. Now, ang centurion sa Mateo 5 ay hindi Hudyo, pero nakakaintindi siya kung paano gumagana yung tinatawag ng salitang authority. Gusto ko po magsimula sa salitang, sabihin natin, sabihin mo sa klabi mo, sabihin mo sa klabi mo, magsalita ka na may kaalaman. Hello. Dito, magsalita ka na may kaalaman. Huwag ka magsalita na walang alam, madidisalay ka. Tama? Marami nagsasalita, tira lang ang tira, pero hindi walang kaalaman. Pero dito, nakikita natin itong centurion nito, pag nagsalita siya, may kaalaman, at tinatawag natin na meron siyang tinatawag na kingdom understanding, paano ba gumagana yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority. Kasi yung kwento, ang unang salita sabi, paglapit sa tamang tao at direksyon ni Jesus. Ang ibig sabihin mga kapatid, yung centurion, bagamat hindi siya Hudyo, hindi siya Christian, pero kilala niya si Jesus. Amen? Kasi ang sabi, pumunta siya kay Jesus, yung paglapit niya kay Jesus, kilala niya kung sino ito. At nadidinig niya kasi kilala si Jesus. Siya, kumbaga superstar si Jesus eh. Kumbaga, marami siyang pinapagaling, marami siyang pinapalit ng demonyo, marami siyang dinideliver na ganyan. So now, ang sabi niya, lumapit sa kay Jesus sa tamang tao at sa tamang direksyon. Bakit tama? Siguro, dahil itong lalaki dito yun, meron naman siguro siyang dato, di ba? Kasi siya sa official nga tinatawag ako sa nasisturin Romano. Pwede naman yung ipagamot sa isang magaling na magkagamot ang kanyang alipin. Tama? Tama ba? Pwede rin naman ipagamot ka sa albularyo. Hindi mo katalan mo kung mga albularyo. Hindi naman. Yan. Di ba? Marami. Pwede niyang gamitin ito yung kanyang kaalaman. Kasi siya naman may alam to. At may pera siya, pwede niyang gamitin. Pero bakit siya lumapit kay Jesus? Hindi sa gamitin niya, pwedeng gamitin niya yung sistema. Dahil may mag-office siya, hindi siya malibre. O, gamutin mo ito ang alipin. Kilala ka naman, di ba? Lalo kung may authority ka. O, pwede kang malibre. Kahit hindi mo sabihin. Pwede rin, oy, ako muna, ito muna alipin ko. Pero hindi na ginamit yung sistema. Paano siya lumapit kay Jesus? Hindi natin yung paglapit niya kay Jesus. Now, yung paglapit niya kay Jesus, ibig sabihin, kilala niya. Amen po ba? Kilala niya si Jesus kung sino yung kanyang nilalapitan niya. Pangalawa, ay yung tinatawag na paglapit para sa iba, hindi para sa sarili niya. Hindi mo pwede yung ano, bahala ka, ito pera. Di ba? Magpagamot ka ng sarili mo. Pwede naman gano'n. Ha? At wala na akong malasakit sa'yo. Kung baga, alipin lang. Hindi. Alam mong araw, pag alipin ka sa panahon na yun, wala kakailan sa'yo mga ano. Hindi gano'ng katuliyo. Magkamamalasakit sa'yo. Pero ang paggamit ng Jesus, hindi para sa sarili niya, hindi rin para sa sarili ng pamilya, kundi sa kanyang alipin. Hello, mga kapatid. Sino dito ang nagdala sa doktor na hindi niya nakapamilya? Meron na ba kayo nila ng doktor na hindi nakapamilya?
para wala kayong kasagot at nanahimik ang ipamigay. Ibig sabihin, wala pa kayo sa mga taga-senturyon, di ba? Nandun pala kayo sa senturyon. Nakatali kayo, di ba? Ibig sabihin, wala na ba kayong nagdala ng mga tao sa isang pagamutan para ipagamot? Katulad mo sa Merida, nadaanan niya isang tao, di ba? Nadaanan lang niya. Dinaanan ng Levita, di alam sa salita nito, dinaanan ng mga sacerdote, di alam sa bataw. Hindi, dinaanan lang. Pero isang Samaritan, hindi nakadahil, pero pinulot niya, hinimasan ng mga sugat, pinatunasan at ang matindi palo, dinala na sa bahay pagamutan. O ano pa tawag ko sa iba? Parang hotel. At sabi kung ano kailangan niyan, sagot ko lahat. Ang lupit, di ba? At ikaw sino kahihipo sa nilalawayan ng aso yung sugat, pero siya kumuha ng basal at tinangiran niya ng labis. Hello, ginagawa na ba tayo ganyan? Pero siya ang time na ako tinawag ng gusto mo. Kasi ito yung naka-align sa kanya. Ang sabi niya, hindi niya pagkat, Lord! Say the word! Sabi niya, say the word! Ang galing ng pagkakilala niya! Sabihin mo lang, hindi mo na kailangan pumunta. Say the word! At gagaling na yung aking alipin. Hello, sino ganyan sa akin? Pag sinabi ng say the word, meron kayong maaalala sa Genesis. Yung sabihin ng Lord, magkaroon ng langit, nagkaroon ng langit. Magkaroon ng lupa, magkakaroon ng lupa. Ibig sabihin, kilala si Diyos kung sino yung kahat niya ngayon. Yun yung Creator. Hello? Amen? Kasi say the word. Sabihin mo yan, gagaling. Say the word, magkakaroon ng langit. Say the word, magkakaroon ng lupa. Kilala niyo yung Jesus. Wow! Ito yung Creator. Amen? Amen. Hindi mo ganyan ang kilala ang Diyos natin. Gaano mo kilala ang Diyos na hindi kayo magkaroon ng problema? Gaano kayo kilala ang Diyos na wala kayong buhay? Mawala na talaga yung hindi mo kilala mo yung Creator. Say the word. Mangyayari. Yung lumikha ng langit at lupa at lumikha sa atin. Sabihin mo lang kayo, huwag ka nang pumunta. Gagaling mo ang Creator. Grabe yun. Yung paglapit niya, hindi para sa kanya, kundi para sa iba. At ang pangatlo, yung paglapit niya, ay paglapit ng mayroong pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Amen. Kasi alam mo yung nilalapitan mo. Alam na isang Diyos na ito'y mapagmahal. Kaya kaya niyang gamutin kahit yung walang pera. Kaya niyang gamutin kahit sino, kahit hindi ko hulito. Ay gagamutin nito. Ganun ang hindi mo pagmamahal sa Diyos. Ganun, hindi na sinisino. Walang sinisino ang lalapitan niya. Basta siya, ang alam niya, marunong pagmahal ang Diyos na ito. Amen? At ganun din ang pagmamahal na meron siya. Kaya kahit sino pang alin dito, kahit ito'y nasa matindi ng emergency, gusto kong dalhin ito kay Jesus kasi alam ko ito kay Jesus na ito ang siya magpapagaling lamang sa kanyang sakit. Amen. Amen. Paano na? Hello? Ha? Dito dito ang sabi ni Jesus dito. Grabe, mapapakita ka na sa sobrang pagmamahal mo kay Jesus. Papakarap ka pa. Di ba? O, tingnan ko natin. Grabe! Kaya pag sinabi yung paglapit na mayroong pagmamahal, ayan. Ang compassion na nagbubukas ng isang tiwala. Amen. Alam mo kung bakit nagbubukas? Alam mo yung hindi kaya ibig-ibig, may ibig mo. Amen. That is compassion. Pag sinabi natin compassion is more than a love. Ang love ang compassion, pinagsamang habag at pag-ibig. And that is our God. Diba? God is love. Siya. Kaya pag may compassion ka, nasa iyo ang Diyos. Amen! Amen. Kaya mong umilig kahit sa katabi mo. Tingnan mo. Kahit hindi ka bigyan ng pera. Tingnan mo. Kahit sa balik ka, di ba? Sa balik mo rin. Dahil isang pa ng pamahal. Amen! Ibig sabihin, pag sumumpal ka sa kabila, hindi natuloy mo siya. Hindi ang pagmamahal ay nagpupusiti. Ang pagmamahal ay nagtutuloy. Amen! Amen! Kaya pag mahal mo ang papa mo, hindi
Diyos. Amen? Kaya sabi, isang bagong utos ang pinag-utos ko. Ibigin mo ang iyong kapwa, hindi na sinabi, gaya ng iyong sarili, hindi na sabi. Isang bagong utos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig ko. Kaya pag-ibig natin ang kapwa, gaya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi gaya ng pag-ibig natin. Kasi yung pag-ibig natin, pumapalya. Tama? Yung pag-ibig natin, nagkakamali. Pero kung yung pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, hindi yan nagkakamali. Nakaalay na sa kaya ng Diyos. Amen? Amen. Para wala naman dating. Amen? Amen. So, pangalawa, yung po magsalita ka ng merong understanding, pag sinabi natin understanding, yan po yung pinagduktong-duktong ng mga kaalaman at karunungan, doon mo siya nauunawaan. Amen? Pag sinabi natin give and understanding. Now, ito, ang isang paliwanag. Okay? Yan. Ang kaunawaan ay higit sa informasyon. Ito ay malinaw na pagkaintindi kung sino ang hari at kung sino ang kumikilos. Nakunawaan natin kung sino ang Diyos. Nakunawaan din natin dahil hindi ka magaling na kagaya ng centurion, hindi ka may official, hindi yun ang alam mo. Dahil mayroong isang magaling na pinagsasabitan mo. Amen? Mayroong isang mahusay na Diyos na palaging nagpapagana ng buhay mo, nagpapagana ng sistema mo, hindi sa sarili mo. Hindi yung church, hindi yung organization, kundi ang buhay ng ating Diyos na buhay. Amen? Yun ang dapat mga sa atin. Kapag tama ang direksyon ng paglapit, sigurado tama ang nagiging buhay. Tama ba? Kasi pag hindi ka nakalisanay, lahat yan malilisanay. So mga kapatid, magsalita kayo ng may kaalaman. Huwag kayo magsalita ng walang kaalaman. Sigurado malilisanay tayo. Kaya ingatan po natin magsalita. Kaya sabi ng Bible, kung magsasalita ka, mag-isip ka muna ng ilan? Ha? Ilan? 10 beses. Bakit sinabi mo 10 beses? Para hindi ka magkamali. Kung hindi ka pag-aralan mo, sasabihin ko ba ito? Hindi. Diba? Tapos kaya siya sabi, ay, teka mo na. Alisin mo ba? Pag umulay-bulay mo. Minsan tayo mga step, wala ang pagkachat natin, minsan namamali tayo, diba? Kasi minsan hindi na tayo nag-iisip, diba? Minsan sesend na lang natin. Tsaka mo na natin, hindi pala yung forward. Diba? Ikaw naintindihan mo. Yung ba't mo sa iba? Hindi. Diba? Kaya bago mo mag-chat, pag-aralan mo muna yung mabuti, mag-chat mo. Baka sa iyo, tama, pero pagbasa ng iba, ay mali. Tama po ba? Kaya marami niya nakakaroon kung gano'n yung salita yun. Sa kanya naman wala yun. Ikaw ito rin nag-iisip kung pinagsinan mo ng chat. Diba? Pero sa iyo wala yun. So dapat isipan niya. Balansin din natin. Yung kausap natin, halimbawa ikaw, ang galing mo unawa, ang galing mo magyo, kayo, yung iba hindi talaga naman. Wala naman natin mabuti. Amen? Ang mga bawat sinasabi. Hindi mo sinasabi ko, pero kapag tama natin naman ako. Yung naman natin pagsikapan na kailangan sa lahat ng gawin natin, pag-aralan, pag-isipan, magsalita tayo ng may kaalam. Amen? Amen? Amen. Kailan na ba kayo? Alam niyo ba kung sino ang kausap niyo? Di ba? Kaya dito sila natin. Ang pangalawa ay magsalita. Ay, ito pa rin matutong. Maliwanag yan. Sino ay tama? Ito yung pangalawa. Yung pala ang pangangunawaan. Magsalita ng may kaunawaan pala ng mali ako ngayon. Kaya ito ang mistake sa word bakila. Ang awin ay magsalita ng may kaunawaan. Ngayon ay magsalita ng may kaalaman niya. So, ang kaalaman, sino yung kausap mo? Eh, pag nabigaran natin sa Bible, pag tama ka, dapat alam mo yung kung sino ang Diyos. Amen? Pag magsasalita ka, dapat alam mo yung kausap mo kung sino. Kung halimbawa ang kausap mo ang presidente, dapat magsalita ka ng katulad ng may paggalang. Tama? Minsan sinasabi natin, diba, tayo ay hari ng mga hari. Sino yung mga hari? Tayo. Sino yung hari? Ang Diyos. Mga hari. Ngayon, sasabihin nila, paano kumain ng hari? Kailangan kakain din tayo katulad ng hari. Pag nagbihis ang hari, katulad din dapat ng hari. Kasi
ugali natin na ganito kasi mamahali tayo. So, dapat, kung tayo ay magsalita tayo ng may kaalaman. May kaalaman. Now, dito, dapat i-acknowledge natin kung sino yung pinakausap ng sitero. Meron po dito na sinasabi, isang po yung may paggalang at kapapalunga. Hindi siya, hoy! So, may ako sinturin ako eh bang, pagaling mo na, makakalip eh. Hindi ka lang, di ba? Hindi ka lang magkapit niya. Ang sabi niya meron paggalang, meron pa nga siyang pagluwag eh. Meron pa nga ako sa Jesus. Pag sinabi ng Jesus, ibig sabihin, kilala mo yung tinatawagan mo. At ang doon yung tinatawag ng paggalang. Amen! Paggalang at pagpapakumbaba ng meron. Ikaw lang ang lalaki, ikaw ka magaling. Diba? Ikaw lang ang lalaki. Kahit sabi mo pa, ano lang yung sinasabi? Pag teritoryo mo, ito lang sinasabi ko, natatay nyo. Pag teritoryo mo, mag-rule ka. Pero kung hindi mo teritoryo, mag-serve ka o mag-submit ka. Amen? Kung ikaw ay isang teacher sa school, teritoryo ng teacher yun. Dapat ka mag-submit. Pero kung ikaw ay nandun at bilang ng teacher, kung ikaw ang parang teacher, mag-submit ka bilang may teacher dun sa loob. Amen? Hindi ibig sabihin. Pero, kung ikaw naman, nandun sa loob, at isang araw, ikaw ay may business. Ako naman ang magsasabit sa iyo kasi ikaw ang may-ari ng business. Diba? At siya naman ang dapat mag-rule. Pero yung pag-rule na hindi diktador, yung rule natin, like Jesus rule, na mayroong pagmamahal, may pangunawa, may kaalaman, at may kanulungan. Ito yung usapan natin. So now, dapat ilan natin na may paggalang at pagmamahal. Ano ba? Pagkakilala na si Jesus, ang salita. Kaya kami nga pong say the word. Alam ba natin kung sinabi natin say the word? Diba? Alam natin si Jesus siya. Paniniwala na ang salita ng hari ay may kamangyarihan lumina. Ano ba rin? Kilala ba natin ang tiyot natin ito? Na kapag nasalita sa'yo, nagiging batas. Pag sinabi ng upuan, umalis ka dyan, o alis yan. Yan na ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng upuan, maging bad ka, pwede kang gawin. Yung upuan ay maging buwan. Wala nga sa buwan na, wala galing ka sa wala. Diba? Pero through His Word, yung kapangyarihan ng salita ng Lord, nangyayari. Why? Kasi siya yung salita. Siya yung salita. John 1:1. Diba? Ang salita ay ang verbo. At ang verbo ay ang salita. At ang salita ay ang kataong tao. Wala naman si Jesus. Amen? Siya yung salita na nag-create ng langit at lupa. At wala kita. Kung si Jesus kimini, alam na si yun, yung talata na yun. Kasi sinabi niya, say the word, yun yung creator. Amen? Nakunin mo ba? Kaya now, dito, kailangan kilala tayo natin kung salita tayo ng may kaalaman. Ito yung paliwanag ng natin. Ang senturyon ay kasabing sabihin mo lamang ng iyong salita, Lord, mangyayari. Tama? Yan sabi niya, pwede kayo mangyayari sa akin, Lord! Pwede ba? Pwede ba tayo magsalita? Lord, sabihin mo lang, gagaling mo aking kapatid. Kaya nga malakas ang salita pa na namin. Diba? Kaya pa, minsan si Teo, sabi niya Teo sa akin, Pastor, pray for me. Bukod po ako. Sabi ko, yeah, I already pray for you. Parang sa kayong kaligayahan Teo, masaya siya, very good. Sabi ako, kung ito sa inyo na, pinagpili ako sa aking pastor. Ang gano'n. Yung siya, yung pasalita natin sa bata, hindi naniniwala siya. Yung panalangin natin ay may power. Di ba kaya sabi niya, pray for me, pastor. Hindi mo, bata yun. Kung gano'n lang sabi dito sa inyo ng gano'n. Di ba? Bata yun ha. Kaya everybody kaya niya. Ay, Teo, dahil Teo, alis sa kanya. Ako, ay, ako na. Teo. Mga bata dito talagang, ano ko naman lang ba? Ay, mahito talaga ako sa bata eh. Pero isipin na ako yung bagong isip ha. Pero may ako sa bata. So now, kilala na. So, ang senturyon ay nagsabing sabihin mo lang, ibig sabihin, kilala niya yung kanyang creator. Amen? Kilala niya siya sa nagsasabi. Kahit siya yung Hudyo, at kahit siya Hudyo, kahit siya yung Kristyano, kahit siya ay Romano, ngayon sino siya?
Ano tatanungin natin sa tuloy nito? Alam naman natin marami sa Romans na hindi kilala si Jesus. Pero bakit kilala natin ito? Sino siya yun? Kasi pag makulay-bulaya ko sino si Jesus. Hindi siya humingi ng paraan, kundi umasa sa kapangyarihan ng salita. Hindi may paraan. Ano ba, teka, dahil mo sa hospital, sa kuna, sabi ni Jesus, pwede mo pero ba? O, dahil mo yan sa, dahil ito, kulango. Hindi. Kundi ang sabi, umaasa siya sa salita ng hari. Kasi pag sinabi ng salita ng hari, ay baka na nangyayari. Sumusunod kapag sinabi ng Diyos, sumusunod ang lahat ng mga bagay. Pag sinabi ng ganito, sumunod ka doon, pag ganito yun, bumalik ka dyan, gagaling ka. Diba? Magkaroon ka, biyayaan mo anak ko na yan, kasi mas hindi ko yun, biyayaan ka. Susunod yun, kasi may power ang kailangan doon namin. Kaya kung siya sunod na sa inyo, siya'y nagkakain sa buhay nyo, may kapangyarihan din ang mga salitang hindi. Kaya huwag ka sabi sa anak, bullshit ka anak ko, may power. Tignan mo sa araw, bullshit ka rin anak mo. Sinasabi mo, wala akong pera. Ay, bukas wala akong pera. Kasi sinasabi mo, wala akong pera. Amen. Di ba? May power yung salita. Lalo na kung meron kang Diyos na may liga sa iyo. Amen. Amen. May power. Okay mo nasabi naman kasi may mga negative din eh. Ang Diyos natin, hindi siya negative, hindi siya positive. Di ba? Siya yung Diyos natin na may amin na. So, pag sinabi mo, nangyayari. Amen. Amen. Para naman, wala naman kayo dyan. So, gusto kong makita namin kung sino yung Diyos na makapangyarihan. Kailangan maalin tayo sa totoong mensahe ng Diyos kasi ito yung nangyayari. Ito talaga yung makapangyarihan. Now, sa kingdom, kapag nagsalita ang hari, sumusunod ang milika. Hello! Sino ang sumusunod siya Diyos sa salita ng hari? May kasama. Masama yan. Pumulo. Tapo. Kapag nasalita ang Diyos sumusunod ba kayo? Konti. Konti. Diba? Pero naniniwala ko isang araw. Sabi nga ni Joshua, diba? Joshua rin. Yung araw-araw niyang binabasa at buhay-buhay sa ina. Hindi na natapos si Joshua sa magbabasa everyday. Hindi na siya natapos araw-araw, i-meditate niya. Ang sabi, ang lahat na nakasulat doon ay natupad ni Joshua. At ang resulta, walang labang na natalo si Joshua. Why? Kasi yung salita ng hari ay sinunod niya. Amen! Wala kayong magiging talo kapag ang salita ng Diyos ang sinunod niyo. Amen! Walang pwedeng maghirap dito kapag ang salita ng Diyos ang sinusunod natin araw-araw. Amen! Wala ka ng pangit na sasabihin sa kapwa kapag ang salita ng Diyos ay punong-puno sa puso mo. Sasabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. Kakain sabihin mo, kakain sabihin mo, parang biyak ang ganda mo. Puno natin. Puno-puno ng pagaganda. Hindi tayo makakapangitan. Amen? Kasi yung salita ng Diyos ay puro maganda. Bawat tinikan niya sa nila, araw-araw. Wow! Ang ganda ng aking nilikha. Araw na araw na sinasabi. Hindi pa natapos sa araw. Wow! Ang ganda ng aking nilikha. Hindi na rin magsabi everyday. Wow! Napakabuti ng Lord sa ginawa niya sa akin. Wow! Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi na sabi mo, wow, nakakalit ang buhay ko. Lalo na naman, lalo na sa wedding. Wala na yung wedding dito, wala. Wala ko, tawa kayo ha, para alam ko yung tawa nyo ha. O no, ikaw na na. Talaga mo wala maamin, di ba? Pero sino nakikita kayo, nakikita kayo maamin. Bakit? Bahala kayo kayo. Tandaan ko, walang salita ang Diyos ng hindi. Kung sinasabi ko, pwede mo gaya kung ang Diyos talaga. Ako naniniwala, and all these things shall be added. Hindi talaga makakabulang talaga ang Lord. Hindi sinasabi ko all these things shall be added, mayaman ka. Yung sapat ang buhay mo nang walang kakulangan. Yung wala kang utang, napakatagal.
di ba? Yung mga businessman. Araw-araw yan. Yung katrati, no? Di ba? Kaya Fred, no? Pero araw-araw hindi binabayaran yan. Marami ko na nakikita nyo lang yan. Ako napakadaming bayarin yan. Buti kayo mga sitinawan. Walang utang. Wala rin pambayad. Pero masarap, hindi kinakain. Tama? Okay, tama sa utak. Tama tayo kay Lord. Tama? Last, gusto ko makita natin. Yung magsalita tayo ng may karunungan. Amen? Pag sinabi natin karunungan, ito yung is an act of information. Pag sinabi karunungan, ito yung merong nagaganap. Amen? Kaya pag sinabi dito, tapos na ba ang biro? Nakakita yung inspire ko na. Ito gusto ko yung wisdom. Tama tumayan. Magsalita ng karunungan. Yan. Paano gumagana yung authority? Yung sinasabi ko, alam mo yung karunungan, nasa salita ko, parang, di ba sabi nung sila yun, ako, may hawak ako sa tao. Pag sinabi ko, pumunta ka dito, pupunta yun. Pag sinabi ko, pupunta ka rin pupunta ka. Bakit na sinabi yun? Di ba bakit sinabi yun? Ang ganito yung sabihin ko sa Lord. Lord, sabihin mo lang, kung saan ako pupunta ako. Kahit meron siyang authority, pero meron pa rin siyang bilang sa kapitan. Amen? Hindi yung may authority na mayaman ka na. Ang centurion, kahit meron siyang authority, Lord, magsabi ka lang, susunod ako. Sabihin mo lang, Lord, kung saan ako pupunta, susunod ako. Kahit meron siyang pinangahawak ng mga sandaang tao, hindi niya pinagmagaling yung authority niya. Kundi authority niya sa authority na meron pagsabit sa akin. Ako niyo po, kaya hindi ka ng authority, dapat may kaya sa sabi sa lagi. Yun, hindi ka tayo ng Diyos, ang sabi niya, sa larawan at mangis tayo ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa tao. Kaya tayo mga tao, si Adan at si Eva ang bibigyan. Pag sinabi ng Maya, pag sinabi ng Kalapate, pag sinabi ng Alida, siya ang nagdating ng pangalan. Hindi ko binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan sa karte, tayo ng vida. Kung tayo ba ay may kapangyarihan, marunong pinamahala sa atin na, pero sabi ko lang siya natin, pero kahit binigay sa atin ng kapangyarihan sa earth, magsasabi pa rin tayo sa hari na nasa heaven. Kawan mo ba? Meron pa rin tayong pagsasalita. Minakatuwa lang tayo sa iyong teritoryo, pero ang mahalaga, marunong pa rin tayo magsubmit sa may authority talaga. Sino ang aking creator? Amen! Kapag diba? So, magsalita sabi ng karunungan. Ngayon, ang salita karunungan na sabi ko isang confirmation, meron na pa kayong nagawa sa inyong karunungan. Pag sinabing, naalala ka, GI, suma kung nagawa mo na yung pagkaking suma kung dati. GI, naturo na siya, di ba? Nagamit na hindi sa school. Nagamit na rin hindi na pag-present worship. Nagamit na rin sa kulo. Nagawa niyo yung pagkaking suma kung dati. Amen? Hindi ka nang tinawagan as a title, kundi ginawa mo yung title na suma kung dati. Ang iba naman ay suma kabilang bahay. Huwag gano'n, di ba? Walang gano'n, di ba? Pero di ba? Meron suma kabilang bahay. Pero suma kabilang bahay, gano'n. So now, yun yung sabihin, that is a wisdom na tinatawag. Authority na nagiging submission. Ito, nagkakalit ko yan. Pagsunod, bago ang pag-uutos. Alam niyo yun, yun yung sasabi ko sa inyo, hindi ka pa ipupuso yung ginagawa ka na. Sino lang dito? Alam mo dito, meron dito ng isa. Isa lang naman. Pero marami dito, sa laban mo dito meron. I-activation. Hindi pa naman itutusin yan. Sunod na yan. Diba? Gagawin na dito sila. O sobrang pa nga, moron doon pa. Sobrang pa. Kung biro mo, nagagalit pa ng sa tapahingan, pumunta lang dito, mamatay sa boss. Lalo ito lang, hindi ko tayo marating. Diba? Seryo. Pero hindi na sa authorized ang gano'n ito. Napakarami dito. Grabe yung mga kapatira natin dito. Alam mo, hindi pa yung utusan nandun na. Yan ang gusto na rin. Wala pang nagpurutos, pero sumusunod mo. Wow, ang saya mo, di ba? Siguro
lahat tayo laro. Wow, ang sarili ng chat na ito. Grabe, ang blessing ni Lord na makakalit namin dito. Amen? Grabe ako nakasubukan ko natin yan. Kasi talaga yung po isa sa mga sikreto ng biyaya ng Lord sa atin. Karunungan na may great faith, hindi emosyon lang. Napakarami talagang naiiyak eh. Kasi, naiiyak na siya kasi may problema siya. Tumutulong luga, luga. Aba, hindi ko tapos yung problema. Wala na. Wala na naman pero. Kaya ba umiiyak? Bakit umiiyak? Kasi umiiyak yung katabi ko eh. Nahawa. Nahawa umiiyak. Alam mo pag-iyak natin, pero totoo pag-iyak kayo. Meron ka na sa itang tayo. Meron tayo kami nagsisip tayo kayo ng iba. Diba kahit na naalala ko din siya, pag gumagawa ka, kahit kung nakakita sa'yo, ay gumagawa ka. Namin niya sa kanya kaya, ikaw wala ka lang mga kalagyan. Diba? Yung mga magagawa, kahit wala nakakita sa'yo yung Kristo. Hindi yung magaling ka lang, pag hindi nakakita sa'yo. Pero totoo naman talaga sa'yo, nakikita tayo. Kaya siya din, parang magsikaw kasi parang kayo nagmamagaling mo. Pag yung ginagawa, gusto mo yun. Oy, ako naman yan ha. Dahil naman ha. Oy, ako nagsama dito sa mga ako. Ako yun eh. Ako yun eh. Dali natin, di ba? Pero dapat tayo mo rin siya. Wala tayong inisya dito. Kaya hindi natin ito. Wala tayong inisya. Ang inisya pa natin siya. Kaya yung ito lang dito. Wala di ba? Yung kaluluwa ka na. Walang magsabi. Walang nagpano masama ka. Walang tulong nagturo. Sino? Ang kita. Ang inisya. Because the Spirit of God is hovering among the living water. And God said, or Spirit, pupunta tayo sa tao na bago. Hindi tayo nagpapabago. Ang trabaho na natin magbigay ng mga informasyon. Ang trabaho natin ay i-announce ang mabuting balita. I-preach ang mabuting balita. I-preach ang mabuting balita. Pero ang iba, na Spirit ng Diyos ang nagpapabago sa tao. Hindi tayo. Amen. Tandaan po natin, ang kagalingan at kapangyarihan ay nasa Diyos. Tayo ay talagang dapat sumunod lang sa gusto ng hari. Kasi yung batas ng hari ang nagpapabago, yung batas ng hari ang nagbibigay ng himala, yung batas ng hari ang nagpapagaling sa ating lahat. Amen! Meron tayong salita. Gawin natin ang lahat ng salita na may kaunawaan, salitang may kaalaman, salitang may karunungan. And that is yung tinatawag natin great faith. Huwag ka sa salita na how? Yung great faith yun. Now, gusto ko pakita rin natin sa ilang bagay na ang explanation ng tinatawag natin wisdom ay maintindihan ang sitwasyon na ang authority ay gumagana sa mga magitan ng salita. Kaya tayo natin salita ng Diyos yan. Yun yung pagganahin natin sa buhay natin. Pero ang authority niya ang efektibo dahil siya mismo ay nasa ilalim din ng authority ng daan po natin. Kaya tayo naging efektibo kasi meron tayo sinusunod na Diyos. Amen. Hindi ka magaling dahil ikaw lang. Magaling tayo dahil meron Kristo na magaling sa buhay. Amen. So yung tanda natin, kaya wala tayo talagang manulitik, kundi ang Diyos talaga eh. Siya lahat ng nagplano, siya lahat ng may karapatan, at sa Kanya lang ang tutumbag sa pagpatuloy. Amen? Sa kita, walang tunay na authority ang hindi dumadaan sa submission. Lahat po yan dapat dumaan tayo. Kahit ako, kaya ako minsan, ayoko talaga lumingay tayo. Ayoko. Ang gusto ko nga lang ako lagi nakabakot eh. Hindi tayo, hindi naman nakasanayan ko, pinataka lang ko. Ayoko kung pumunta. Kaya lang minsan, pagtawag dito, hindi ko na maintindihan. Diba? Gagawin ko ito nilagawas na ako. Pero gusto ko lang, ayoko naman meron ng mga kahit mo dito. Ayoko din yung mga lagi pinigrig. Ayoko din kasi tayo dyan eh. Diba tayo tayo dyan eh. Kasi nakikita naman lahat ko dyan eh. Ang mahalaga, ang mas natutuwa ako pag nakikita ko yung mga tao talagang daw sila. Daw yung mga kapatiran. Pagkatao, yung ministry ng angulo kayo kasi yan ang gusto nyo, yan ang gusto ko. So mga kapatid, sana nakuha mo natin itong mensahe ito. Alam mo, kahit lang siya sabi sa'yo, kahit ikaw, nabibigyan ka ng blessing mo. Minsan pinapadaan lang sa'yo ni Lord.
Diba? Pero pag pinadaan sa inyo ng blessing, maniniwala kung may nakitira ka lagi sa atin. Hindi ka mawawalan. Kasi laging dumadaan sa'yo. Laging dumadaan sa'yo. Pino-forward mo sa iba, pero may naiiwan sa'yo. Amen? Amen. Amen, sigurado yan. Pag pinadaan sa'yo, Lord, bunin mo padaan sa'yo. Lord, pero may pagkakato, ito para sa'yo naman sabi niyo. Amen? Ito para sa'yo. Ganyan pag-preaching, iba yung training sa atin natin. Kahit kasama pag sugat, ibinigay mo na, ibigay ko yan. Pag binigay mo yan, hindi na sa'yo. Binigay mo na nga di ba? May mga nakakasama mo para, binigay na. Tapos babawin, binigay mo, babawin mo. Hindi mo binigay ko, pinahiram mo lang. Diba? Iba yung ibinigay sa pinahiram. Pag ibinigay, wala ka nang pakialam doon. Pero pag pinahiram, meron pa ka pang pakialam. Amen? Kaya kung magbibigay kayo, siguro di nyo na kung kayo babawi. Kung magbibigay kayo, wala kang sasabihin kasi ibinigay nyo na. Amen? Si Lord, pinahiram ng buhay natin. Kaya may karapatan si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya yung biyaya natin natin, bibigay ni Lord sa inyo yan. Kaya dapat makilin nyo na tama. Amen? So, tingnan po natin dapat yung mga kailangan tayo sa ganyan. So, ito po sa mga huli, ito yung pwede sa akin. Didirect yun ako. Yan. Sagot sa ayon sa kalooban Lord. Nagbibigay ay Diyos. Yan ang faith eh. Alam mo ba, naunawaan na si Diyos kung sino yung kausap niya. Yun yung hari ng mga hari. Yun yung creator. At alam niya kung saan galing. Galing sa trono, galing sa Diyos, sa hari ng Diyos kung sino yun. Alam niya ang alignment din, alam din niya kung ano yung ano ba tawag doon, sistema o nag-operate sa kaya ng Diyos. Alam niya. Kasi kung alam mo yung operation ng kaya ng Diyos, hindi ka maninigaw. Parang sa sinabi, may simple operation tayo dito. Pero pag alam mo yung operation, kaya ito na muna, because the operation. So now, last po, itong mga, parang challenge lang. Yan. Paano ka nagsasalita kayo? Halimbawa, ang gagawin ko kayo dito. Ang sabi, magsalita tayo ng may kaunawaan. Magsalita tayo ng may kaalaman. At magsalita tayo ng may kaalaman. Paano ka magsasalita? Pero kung hindi namin salita, meron kang magawa, meron kang kaalaman, meron kang kaalaman. Ikaw pinagpapalala mo yan, magkakaroon tayo ng baby. Hindi ka magkakamali. Pero, kung may magawa ka, dapat hindi mo siya. Hindi mo siya lang. Pag sinabi ka mga natin, pinagtukunan natin, kaya pag sinabi karunungan, ganito. Kung nalaman mo kaunawaan at nalaman ang kaalaman, yun yung karunungan. At ang karunungan, isang affirmation, kaya nalaman mo siya doon, kaunawaan niya at kaalaman, gumamit yung kanyang alipin. Yun yung karunungan. Nagkaroon ng yung karunungan niya kasi gumamit yung kanyang alipin. Amen? And that is wisdom na tinatawag. Now, okay, may kaalaman ba o puro declaration lang? Iba yung declaration of faith na meron kang alam. Nag-declare ka, hindi mo naman kilala yung Diyos. Nag-declare ka, hindi mo naman kilala ang Diyos. Hindi dapat iba yung meron kang kaalaman kesa sa mga declaration, hindi mo naman kilala yung Diyos. Pero, diba? And may karunungan ba na may submission tayo? Mga kapatid, it's the right time na mas maintindihan natin
Kailangan natin yung may authority sa buhay natin. So ngayon po mga kapatid, nawa po ay naintindihan po natin na ang faith ay nagagaling sa pagkubilang ito. Pero meron pa, hindi lang yan mas marami. Hindi natin kaya maintindihan ang salitang faith na ayaw sa gusto ng Lord. Pero ako sa nakikita ko, isa yan salitang kilala namin sa Lord. Pagkala, nagsasabi tayo sa Lord. Diba? Ibig sabihin, kaya hindi nila. Hindi yan. Kilala natin siya. Ibig sabihin, alam natin yung pagkahalo ng Lord na nasa pangyayon. Hindi ibig sabihin niya na meron tayo dito. So ngayon mga kapatid, ako ay mas maintindihan ko natin na pwede mo tayong salita. Mag-isip mo tayo ng maraming beses bago tayo magsalita ng mga kapatid. Hindi ko, may kaunawaan, may kaalaman, at may kaalaman. Naniniwala ko, pag nagawa niyo, may resulta ng himala, resulta ng kagalingan, may resulta ng malaking transformation sa kanila. Kaya po natin ito. Okay, okay. Nakaunay po yung awit. Habang pinaawit ko natin ito. Sige, tumulingin ko natin tayo. Patuloy natin ito. Dapat hindi niyo po, this week, kung paano siya mag-resolve sa buhay. Hindi niyo ba, gawin niyo po ito. Tingnan niyo po kung paano ito mag-uunga o mag-resolve ng tama sa buhay. Kung may sakit kayo, hindi kayo lumalik. Kung may problema kayo, hindi mo wala problema yun. May himala ang Diyos sa mga taong mayroong faith. May himala. At hindi sa lahat, mas gusto ng Lord, mas nakapili siya hindi sa iyo. Kaya mga tao. Mas gusto niyo ito. Hindi pa nga inatulad ng pamilya eh. Sa higit pa nga. More than sa loob ng pamilya, diba? Sa labas pa nga. Pero tinutuloy na ang pamilya ng isang patuloy. Pero pag tayo tumingin, nakagaya ng pagpili na sa Lord, naniniwala ko, eh, hindi na kailangan lalaki ko sa Lord. Ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw na inamahal ng tulad ko.
Sinasamba namin, Panginoon, sa umaga nito. Patuloy po namin nilikilala, Panginoon, ang lahat ng iyong authority sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hari. Ikaw ang Diyos na manglilikha. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat, Panginoon. Kayo po Lord, kami po ay nagsasabit ng aming mga kalooban sa iyo, Lord. Kaya po, Panginoon, na ma-align po ang aming mga buhay sa iyo, Lord. Kaya sa aming Panginoon, ay siyang tama na dapat namin gawin. Na mag-operate kami na naka-align sa iyong kahayag, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng salita na may kaunawaan. Magsalita kami na may kaalaman at magsalita kami na may karunungan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos ang lahat ng meron ito, Lord. At naniniwala kami, Panginoon. Ito isa sa mga dahilan na mga tao mo kami, meron kami great faith. Dahil meron kami great God. At meron kang gagawin great miracle sa buhay ko ng bawat isa po sa amin. Sa iyo po ang pagpapuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po sa mabiyaya ng parang mensahe na ating napakinggan at natanggap na umaga. Sa balakaman po na to, ay lumako na po tayo sa ating offering and tithes. Ang sabi nga po sa Ito Number 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipili na lamang sa talagang ibig ng Diyos ay isang pagmamahal. Marami pong naman tayo sa ating panalangin para sa offering and tithes na marami po po sa ating Pagpiliwanan, ang Diyos ang Panginoon sa lahat. Maraming salamat po, O Lord, sa umaga ito na pinatulog po sa amin, O Lord. Salamat po, Lord, sa kalakasan na patuloy na sinusustain dito sa amin, O Lord God. Sa kabila ng ang iba sa amin na nakakagala ng karamdaman, pero alam namin, O Lord, sa araw-araw, ikaw pa rin ang patuloy na nagsusustain sa amin, O Lord God. Salamat, O Lord, sa biyaya ng salita na narinig namin ngayong umaga. Patuloy nga po, O Lord, na nawa ay masubong ko kami, O Lord, na sinasagisilang iyong salita sa araw-araw dahil ng buhay ni Oswald, na alam namin, O Lord, with your word, there's victory, O Lord God. Hindi lang sa amin pang-araw-araw na buhay, sa aming hanap buhay, sa aming pamilya, sa mga roles na ginagampanan namin, O Lord God, as we depend fully on you, O Lord God, at maipakita namin yung great faith, O Lord God, yung pananampalataya ng katulad ng Panginoon, O Lord God, na sinturyon, naniniwala lamang na sabihin nyo lamang ang inyong mga salita ay mangyayari ang inyong kalooban, O Lord God. Alam namin as we depend fully on you, O Lord, na
Ikaw ang bahala sa kabuuan ng aming buhay, O Lord God, sa pagkakamahal ng ikaw na galing sa inyo, O Lord. Lord, bless this offering, O Lord God, na pinagkaroon ng tawag isa na may malasahan at ipag-ibig, O Lord God, sa inyong iglesia. Maraming salamat po, O Lord God, sa mga puso at busa at palad ng mga anak mo na patuloy na ginagawa mong instrumento, O Lord God, to bless your church, to bless other people, O Lord God. Patuloy na wakay kayo, O Lord, ng patuloy na mag-guide at to-secure ng aming career, ng aming buhay, ng aming pamilya, O Lord God, sa pagkakalahan ko yan mula sa inyo, O Lord God. Patuloy po pagpalain, O Lord, ang mga bukas na puso, O Lord God, na nagbigay ng mga kanilang tithe offering, O Lord God. Salamat, O Lord, sa mga anak na patuloy na tumutugon sa mga pangangailangan ng iglesia, O Lord God. Muli, sa inyo po, pinakapataas na patuloy sa salamat. In Jesus' name we pray. So, iba ko na po tayo sa iba't ibang reminders and announcement. Ngayon pa rin po, nagpapatuloy pa rin ang ating gawain sa loob ng isang linggo. At para po sa ating prayer meeting this coming Friday, ang leader po natin ang ating Amen Filipino at ang presider po ay si Ate Joria. And ito po ay sa ganap na 7 ng gabi, hindi po nagbabago sa Suliban pa rin po ang ating case. At para lang po sa mga karagdagang announcement na reminders, maging updated lang po tayo sa ating case. Kasi patuloy naman po sinesend nyo kung ano naman po yung mga reminders or announcement na dapat po natin malaman. Ngayon po, itawa ko na po tayo sa ating pagbati. Ang nipis naman nun. Happy New Year from Iyan po ito. Happy birthday po. Magkalooban sana kayo ni po ng habang buhay pa. At pang marami po kayong mga bayan. Pasensya na po, hindi ako nakapagpaalam sa inyo kasi bigla ako kasi yung pag-uwi ko. Kaya na lamang po. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Yoso. Ganyan ako. Happy birthday. Good news po, Pastor Yoso. We love you po. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Jojo. We love you. Happy birthday po, Pastor Jojo. We love you. Happy birthday po, Pastor Jojo. Thank you po, Pastor, sa pagmamahal sa amin at susuporta. We love you! Happy birthday, Pastor Jojo. We love you from SMB
Yan po, from World of the Publishers, pinabati po namin ang happy birthday ang ating po Pasko. Maraming salamat po. Di ba tayo bumuli ay tumayo at umawit